Magandang buhay Pilipinas! Nag-iisip ba tayo kung anong mga pwedeng gawin ng ating mga leaders sa ating current situation ngayon? Napakasimple lang sana, para matigil na. Mag-2025 na tayo, ilang years na lang, 3 years na lang para mag-end na naman ang current administration. Wala pang significant na mga nagawa ang ating gobyerno ngayon. Sana ma-stop na ang harassment kay BP Sara at hindi lang tinetext na wag i-impeach, kundi makikita na ang presidente umuupo, nandyan ang OBP, nandyan ang heads ng Congress at saka Senate, at saka yung mga minority nakaupo din na sinasabi, tumigil na muna tayo, mag-focus muna tayo lahat na mag-solve to improve our economy. Sit down with economic specialists on how to achieve economic stability na nagwi-win-win solution at hindi nagkukumbat kung sino ang tama under the law. At kasama natin sa exploratory talk na yan ang previous presidents to address the current crisis and include the office of the Vice President. As regards the OVP utilization of funds, let the Commission on Audit do its mandate. Ngayon, kung merong mga irregularities, then let the rule of law be observed by going through the court processes. Explore ang possibility of talking with heads of states or countries na may stake dyan sa West Philippine Sea kasi hindi naman talaga natin kaya na explore mag-isa dahil tayo ay namumulubi. Hindi ko nga alam kung paano yung maliit na lang ang pera natin, isinell out pa natin ang ating gold reserve. Explore to convene and listen to the leaders of the churches, legal experts, the opposition, in order to come up with the win-win solutions on how to address the increasing prices of commodities, decrease the inflation rate, improve the current relationship, give and take. Yan naman talaga di ba? May mga conciliator, mediator tayo na magagaling. So, gamitin natin yan na magfa-facilitate para ang mga leaders ng kanya-kanyang party ay mapakinggan at mabigyan natin ng kalunasan ang ating bansa. With that in mind, I hope matapos na ito, nakakapagod na, Oo, yung mga pag-aaklas na yan sa lansangan, hindi po yan makakasolve dahil walang mag-i-invest sa atin pag napakagulo po ang ating bansa. Napakasimple lang sana, tumigil na. Oo, kung si Sara man, BP Sara man ay she will run, let the will of the people. The voice of God is the voice of the people. Let the voice of God be heard come 2028. Kasi pag ino-oppose natin, di ba? Sana fluid lang. Kagaya tingnan nyo yung nangyari sa pinagbigyan si BBM. Di ba? Nanalo kasi walang masyadong dispute. Pag marami tayong dispute, napakatumal kahit sa pamamahay kung away ng away ang ating mga
magulang, di ba? At saka magkakapatid. Napaka walang grasya ang ating pamamahay. Sana we pray for our Philippines. Nag-iisa lang po ang ating bansa. You love our country. So, yun lang siguro. Napakasimple, di ba? Stop the harassment. Listen and genuinely talk to people kung gusto nga nila para hindi na nagbabastusan. I-public natin, di ba, ang pag-uusap. So, may facilitator na neutral. So, pakikinggan yung ganitong mga opposition, and then summarize and get a feedback on those suggestions for a period of time, di ba, na ma-implement natin. Yun lang yun. Nakaka-stress yung mga comment na yan na ganyan-ganyan, magpupunta ng aklas, magpupunta na yung mga churches, di ba? So, I think we should address the solution na win-win sa lahat, di ba? So, salamat sa pakikinig again. May the force of the universe be with us. Malungkot po tayo sa mga ganitong nangyayari sa ating kapaligiran. With that in mind, may you be calm and harmonious in providing solutions to our current dilemma and problem of our country. Amen.